A Journey to True Religion. At bago tayo mag-uumpisa sa paksang ating tatalakayin ay manalangin po muna tayong lahat. Ulaya po gumulang namigsansan sa langit bug lupa bigdiyon sakit gunganan balaan mabugi nala batano binawad no namin lusaran sa glumbangan mindalanaan sa limpatagan nagulay nagdiwata ringgas na tagalilo manangi ramik pasaylo maganjodak pasasibo burita iksayat ni talo sayapat na ni umbaba busagatab nami baal nami tamani nilang buwan pasasibuan damiron pasasingaran damiron narito ay ni panampat rito sa gulay na magbayad matanggasi naniglap hingkad. Okay. Muli ito po inyong lingkod, Brother Douglas Harocha, ang inyong makakasama sa ating live stream ngayon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, pangatlong linggo sa buwan po ng Abril sa taong 2024, pitsa 19. Malaking kagalakan naman po sa ating buhay ngayon sapagkat maihatid na naman namin sa inyo ang mga lehitimong informasyon patungkol sa mga mabuting balita sa kaharian ng Diyos na nitong huling mga araw ay ang Panginoon ay nagbalik na mayroon na po nga siyang bagong pangalan. Ang kanyang bagong pangalan ng ating mahal na punong ministro, Santo Papa Paulino Ungkoy Zamoragapay. Ang paksang ating tatalakayin ay patungkol pa rin po sa bagong pangalan ng ating Panginoon. At bago tayo mag-umpisa talaga sa ating paksang tatalakayin, ay muli po ipinapaalam namin at ipinapaalala namin sa mga ka-journey natin na ito ang ating programa ay mayroon pa rin po nga pa-premyo na kung saan mayroong 6 lucky winners at ang bawat isa ay magkakamit ng tig-400 piso. Simple lang po at napakadali lang po inyong gagawin sapagkat mananatili lang po kayo at abangan nyo lang po ang mga ang nakatakdang minuto sa pagbigay namin ng isang tanong. At sa isang tanong na aming ibibigay ay kayo po ang siyang magbigay ng wastong sagot kasama ang inyong buong pangalan. Paalala lang po sa mga sasali na pakitiyak lang po na ang pangalang inyong gagamitin ay mayroon po kayong balidong ID. At nang sa ganun ay hindi kayo mahirapang magkuha sa inyong mapanalunan sa money transfer na aming mapapadalhan. At ang numero po na inyong sasalihan ay ang numero 0909-5642-497. Ulitin ko po para sa mga sasali, 0909-5642-497. At sa mga magwawagi, sundan niyo po kami sa aming Religious Block Time Program sa RPNDX KDD Pulog City. Araw po yan ng Sabado at Linggo. Mag-uumpisa po ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi kung saan doon po namin i-anunso ang mga pangalang mananalo sa programang ito. At ang tamang sagot
aming i-anunsyo balik dito po sa ating live stream. At nung nakaraang linggo, patungkol po sa 20 tanong, the famous Karnak Temple is located in which state? Ang tamang sagot po noon ay ang Oresa. Ulitin po ko po para sa 20 tanong nung nakarang linggo, na the famous Karnak Temple is located in which state? The correct answer is Oresa. At para naman po sa 21 tanong, abangan nyo lang po mamaya-maya. At maliban sa ating papremyo, dito po sa ating live stream, Journey to True Religion, bukas po kami sa sinumang simbahan na gustong makipagtalakayan sa amin ng taos-puso batay sa mga paksa at aral na aming naibahagi na sa inyo at inyong napakinggan. Mangyari lang na tumawag kayo sa ating cell number 0938-1400-669. Ulitin ko po, para sa masinsinan at taos-pusong talakayan, para sa makaibayong simbahan namin dyan na taga-subaybay o mga ka-journey natin dyan, mangyari lang na tumawag kayo o di kayo mag-text sa ating cell number 0938-1400-669. Wala po kayong dapat na ikabahala sa ating magiging talakayan sapagkat dito po sa aming programa ay aming pinag-iibayuhan at pinagsisikapan na masunod namin ng taus-puso ang iniaral ng ating Panginoon sa kanyang bagong pangalan, Santo Papa Paulino Ungkoy Zamoragapay, na kayo'y aming pakikinggan. Habang kayo'y magsasalita o habang kayo'y magtatanong, amin po kayong pakikinggan. Hiling lang po din namin sa inyo na nawa din sana habang magsasalita din kami ay makikinig din kayo. At nang sa ganon, hindi lang tayong nag-uusap ang siyang maliwanagan o mabigyang linaw sa kung ano ang gusto nating mabigyang linaw, kundi pati na rin po itong mga ka-journey natin na laging sumusubaybay nitong ating live stream linggo-linggo. Isa sa mga famous Christian apologist and theologian, Dr. Frank Turek, anya, just follow the evidence where it leads. Kaya sa mga kaibayong simbahan na handa na makipagtalakayan sa amin ng taos-puso, kailangan lang ang bawat isa sa atin ay bukas ang ating puso't isipan sa pagsunod, pagtanggap sa katotohanan. Sapagkat ang layunin ng programang ito ay masumpungan, mahanap, mapagkaisahan nating tanggapin ang katotohanang ay naaayon talaga sa kagalakan ng ating puong may kapal. At ngayon, dadako na po tayo sa paksang ating tatalakayin sa patungkol pa rin po sa bagong pangalan ng ating Panginoon. Mga ka-journey, basahin po muna natin ang Apokalipsis 3:12 na kung saan dito po ay malinaw talaga na sinabi at nakasulat na kung saan ang nakasulat na ito ay naisulat ito sa kalagitnaan ng taong 95 to 96 Anno Domini sa pamamagitan po ni Apostol Juan. Ganito po ang ating malinaw na mabasa sa Apokalipsis 3:12. Sabi dito, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, at hindi na siya lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Unang-una, sa pahayag na ito, sino po ba ang pinaka-ugat ng mga pahayag na ito? O kung baga saan po ba ito galing? O sino po talaga ang siyang unang nagsalita o kaninong salita po ang pahayag na ito na nakasulat sa Apokalipsis 3:12. Kung atin pong babalikan ang Apokalipsis 1:2, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin sa makatuwid ang mga bagay na nararapat mangyaring madali
at iyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. 2, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuo na Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. So batay sa pahayag na ito sa Apokalipsis 1:2, ang pahayag na nakasulat sa Apokalipsis 3:12 ang nagsalita po nito o ang nagsabi po talaga nito walang iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos Ama na nagkatawang tao sa unang siglo doon sa bayan ng Israel, na kung saan mayroon siyang mga pahayag na ipinapaalam kay Apostol Juan sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kung ano ang mga bagay na siyang mangyayari sa darating na kapanahunan. Alalahanin po natin na itong pahayag na ito na isulat pa po ito noong unang siglo. So sa madaling salita, ang pahayag na ito ay isang hula na kung saan ang bugtong anak mismo ang siyang nagsabi. At isa sa mga pahayag ng bugtong na anak ng Diyos bilang hula na siyang mangyayari sa darating na kapanahunan ay ang magkakaroon siya ng sariling bagong pangalan. Kung babalikan po natin ang Apokalipsis 3:12 na kung saan dito po sinabi, at ang aking sariling bagong pangalan. Ngayon, sa pahayag na ito, hindi maikaila at wala nang dapat natin pang pagdedebatehan na ang tunay na bugtong na anak ng Diyos ay mayroon po palang bagong pangalan. Ngayon, etong bagong pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, saan po ba ito isusulat? O kanino po ito isusulat? Kung inyo pong mapapansin mga ka-journey, sa pahayag na ito, sinabi na ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya'y lalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya. Itong salitang panghalip na panao na ko ay tumutukoy po ito sa bugtong na anak ng Diyos. Sa madaling salita, ang bugtong na anak ng Diyos Ama mismo o ang Diyos mismo ang siyang magsusulat. Kanino o saan niya isusulat? Isusulat po ba niya dito word for word o literal sa banal na kasulatan ang kanyang personal na bagong pangalan? Atin pong basahin muli. Sabi dito, at isusulat ko sa kanya. May salitang panghalip na panao pa rin po na ginamit kaniya. Una, ang salitang panghalip na ginamit ay ko. Ang salitang panghalip na ko ay tumutukoy sa isang tao o sa Diyos na siyang susulat doon sa isang magtatagumpay. Saan niya isusulat? Sa isang taong magtatagumpay. So dito pa lang po, bilang isang sumasaliksik talaga po ng katotohanan, yamang napag-alaman na natin na mayroon po palang bagong pangalan ang ating mahal na Panginoon, hindi na po natin kailangan pang hanapin sa banal na kasulatan, word for word, ang kanyang personal na bagong pangalan. Sapagkat, batay sa pahayag o ayon mismo sa Diyos na siyang nagsabi na ang kanyang sariling bagong pangalan ay isusulat doon sa kanya. Itong salitang panghalip na panao na kanya ay tumutukoy sa taong magtatagumpay. Kaya, mali po para sa atin, pagkahahanapin natin ang katotohanan patungkol sa personal na bagong pangalan ng ating Panginoon, pagka ito ay basahin natin word for word o hanapin natin word for word sa banal na kasulatan. Sapagkat hindi naman po sa banal na kasulatan isusulat
kundi doon sa magtatagumpay. Ngayon, yamang ito palang bagong pangalan ng ating Panginoon ay isusulat doon sa magtatagumpay. Sa anong paraan ito malalaman? Ito po bang salitang isusulat? Pagka sinabi po bang isusulat ay uunawain natin ito o ipakakahulugan natin ito na gagamitan ng lapis, ballpen o pilot pen o anong uri ng mga panulat na ginagamit sa paaralan? Hindi po. Sapagkat sa 2 Corinto 3:2-3, mayroon din isang pahayag na patungkol sa pagsusulat. Subalit, ang pagsusulat na ito ay hindi sa pamamagitan ng literal na lapis, ballpen, pilot pen o anumang uri ng mga panulat. Sa 2 Corinto 3:2-3, ganito ang ating malinaw na mabasa. Kayo ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at mababasa ng lahat ng mga tao. 3. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangyasisiwaan namin, hindi isinulat ng tinta kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato kundi sa mga tapyas ng pusong laman. So sa pahayag na ito ay malinaw na hindi pagka sinabing isinulat o isusulat ay gagamit ng literal na lapis, ballpen o anumang uri ng mga panulat na may mga tinta upang malaman natin kung ano ang nakasulat. Kundi sa pamamagitan ng gabay at kapangyarihan ng Diyos, ang pagkasulat upang malaman natin kung ano ang nakasulat at isinulat ay sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Na hindi po sa pamamagitan ng tapyas ng bato o sa anumang uri ng mga pagsusulatan na mga papel, bond paper o yellow paper, kundi sa puso ng mga tao. Ngayon, ito pong patungkol sa pagsusulat sa pamamagitan ng Espiritu upang malaman natin ang personal na bagong pangalan ng ating Panginoon. Paano po natin ito, ano ang actual po nitong kaganapan, mga ka-journey? Ano ang actual na kaganapan po nito upang malaman talaga ng isang pagsusulatan sa kung ano ang bagong pangalan ng Panginoon. Sa kung ano at sino ang bugtong na anak ng Diyos. Paano natin ito malalaman? Ano ang aktual na kaganapan nito na siyang gagawin ng Panginoon para maipakilala niya ang kanyang sarili sa isang kanyang sidla na hihirang, sa kanyang sisidlang hirang, at nang sa ganun, siya mismo bilang bugtong na anak ng Diyos Ama ay makilala at makilala din ang kung ano ang kanyang bagong pangalan. Sa San Juan 14:21-22, mayroong isang pahayag patungkol sa kung papaano ipinakilala o papaano makilala ng mga hirang sisidlan ng Panginoon ang kanyang sarili. Juan 14:21-23. Ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya. So, sa pahayag na ito, malinaw na ang sino mang tutupad sa kautusan ng Panginoon
ay doon siya maghahayag. Ang sinumang iibig sa Panginoon at tutupad sa kanyang mga kautusan, ay doon po siya magpapakahayag. So, ibig sabihin, ipapakilala niya ang kanyang sarili doon sa tunay talagang umiibig sa kanya at tumutupad ng kanyang mga kautusan. Kaya, si Judas, hindi si Iscariote, sa 22, nagtanong po siya. Sabi dito, si Judas, hindi ang Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? 23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. So batay sa tanong ni Judas Tadeo, mga ka-journey, bakit nga daw po ang bugtong na anak ng Diyos ay hindi nagpapakilala sa sanlibutan? Bakit daw sa kanila? Ang sagot naman ng Panginoon, ang sino yaong umiibig sa Kanya, umiibig sa Kanya, at tutupad pa rin sa Kanyang mga salita o sa Kanyang mga kautusan, siya at ang Kanyang Ama ay maghahayag doon sa mga mananampalataya na umiibig sa Kanya at tumutupad sa Kanyang mga kautusan at mananahan sa kanila o sa Kanya. Kaya kung babalikan po natin ang kasaysayan, sa unang siglo doon po sa bayan ng Israel, na kahit maraming mga simbahan o kahit maraming mananampalataya na naroon bago pa man nagkatawang tao ang bugtong na anak ng Diyos, kagaya po ng mga Fariseo, Sadiseo at Eskriba, hindi po sa kanila naghayag at nananahan ang Ama at ang Anak. Bakit? Sapagkat sila'y walang pag-ibig sa bugtong na anak ng Diyos na pumarito sa sanlibutan. At sa kanilang walang pag-ibig sa bugtong na anak ng Diyos na pumarito sa sanlibutan, ay hindi nga po sila tumupad sa mga salita o sa mga kautusan nito. Kaya, kahit sila'y nag-aaral, gumagamit sa mga salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mga kautusan na galing pa kay Propeta Moses, hindi pa rin po sila hinahayagan ng Diyos patungkol sa bugtong na anak ng Diyos Ama na nagkatawang tao. Bakit? Sapagkat yung bugtong na anak ng Diyos Ama na nagkatawang tao na nga po, na lagi na nilang kinakausap, nakakausap at nakikita, wala po silang pakialam. Wala po silang pag-ibig. At wala rin silang pagpapahalaga o pagtupad sa mga salita ng bugtong na anak ng Diyos. Bagos, ang lagi nilang ginagawa ay tinutuligsa at lagi nilang pinahanapan ng butas para ito'y kanilang maisuplong sa sibil gobyerno at upang ito'y kanilang masaktan. Yan ang kanilang ginawa. Kaya ang nangyari, na kahit sila'y nagsisipag gamit at nagsipag-aral sa salita ng Diyos, gamit ang makautusan mula pa kay Propeta Moses, hindi talaga sila hinahayagan ng Diyos patungkol sa bugtong na anak ng Diyos Ama. Kasi nga po, wala silang pag-ibig. Wala silang tunay na pag-ibig sa Diyos. Bakit wala silang tunay na pag-ibig sa Diyos? Sapagkat mismo na nga yung bugtong na anak ng Diyos na lagi nilang nakikita at kinakausap,
ay wala at hindi nila inibig. Kaya ang nangyari, sabi ng Panginoon, yaong mga mananampalataya na may taus-pusong pag-ibig at pagtupad sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga salita, doon lang siya naghahayag, siya at ang kanyang ama doon din nananahan. Kaya ang nangyari, sa unang Kristiyano, sa unang siglo sa bayan ng Israel, ang mga mananampalatayang unang hinayagan talaga ng Panginoon upang siya ay makilala, of course, wala pong iba kundi ang kanyang mga apostolis o disipulo na kanyang hinirang at umibig at tumupad din sa kanyang mga salita. Kaya doon lang sila lang yung una talagang hinahayagan at pinanahanan ng Ama at ng Anak katuparan sa sinabi ng Diyos sa San Juan 14:21, 22, 23. Hindi sa lahat. Gustuhin man natin na sa lahat ng mga tao magpapakilala ang bugtong na anak ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, magpapakilala siya doon lang sa kanyang mga hirang na umiibig sa kanya. Kaya ang sa atin lang ay sundin natin at tanggapin natin ang katotohanan. Ngayon, kagaya nito ring mga huling mga araw, sa paghahayag ng Diyos patungkol sa kanyang bugtong na anak na nagbalik na at nagkatawang tao at mayroon na po siyang bagong pangalan, inihayag pa rin po niya ang kanyang sarili sa kung sino at ano siya at ano ang kanyang personal na bagong pangalan doon pa rin po sa mga mananampalatayang taus-pusong umiibig at tumutupad sa kanyang mga kautusan. Marami man ang nakakita sa kanya, marami man ang kumakausap at nakakausap niya, subalit sa kanyang paghahayag sa pamamagitan ng special revelation, ang kanyang unang hinayagan lang po ay ang kanyang mga hirang na talagang umiibig at tumutupad sa kanyang mga salita ng taus-puso. At yun ang kanyang pinanahanan. Kaya nakilala siya at nakilala ang kanyang bagong pangalan. Sapagkat siya mismo ang naghayag doon sa kanyang hirang na sisidlan upang siya ay ganap na makilala bilang bugtong na anak ng Diyos Ama na nagbalik na sa sanlibutan at muling nagkatawang tao at mayroon na nga pong sariling bagong pangalan. At para po sa amin ngayon, sa pamamagitan pa rin po ng kanyang banal na espiritu, marami pa rin po ang aktwal na hinahayagan upang talagang makilala at kilalanin siya ng mga mananampalataya sa buong daigdig. Kaya nangyari po na sa amin ngayon, ipinakilala namin sa inyo ng taus-puso sapagkat una siya ang nagpakilala sa amin. At para po sa inyo, maliban nitong aming ginagawang pagpapakilala sa inyo ng taus-puso, para po mas mapadali at mas diretsa din kayong hahayagan ng bugtong na anak ng Diyos kung sino at ano siya, unang-una, ayon sa Juan 14:21, 22, 23, kailangan ibigin ninyo siya ng taus-puso. Ibigin ninyo siya ng taus-puso na siyang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao
na ang kanyang sariling bagong pangalan, Santo Papa Paulino Ungkoy sa Moragapay. At sa pag-ibig kasabay niyan, tuparin ang kanyang mga salita ng taos-puso. Kasabay ng ating taos-pusong pagpapakumbaba. Na sa paghiling natin, hihilingin natin sa Diyos na nawa siya'y magpapakilala din. Hindi lang sa kanyang mga hirang nasisidlan, kundi pati na rin po sa inyo. Kasi sa Diyos naman po, walang imposible po eh. Unang-una lang po talaga, kagaya po ng nangyari doon sa bayan ng Israel, yung talagang mayroon tayong pag-ibig sa Kanya. Pagka sinabing mayroon tayong pag-ibig sa Kanya, mayroon po tayong pagpapakumbaba sa Kanya. At kasabay na rin po dyan ang pagtupad sa Kanyang mga salita o sa Kanyang mga kautusan ng taos-puso. Kaya nga po, babalikan natin ang mga kaganapan sa unang siglo sa bayan ng Israel. Ang mga Parisyong Eskriba at Saduseo, hindi talaga nila makilala at hindi talaga nila kinilala ang bugtong na anak ng Diyos. Bakit? Wala kasi sa kanila naghahayag eh. Bakit hindi sa kanila naghayag? Sapagkat wala silang pag-ibig eh. Bagkus, ang gusto pa nilang mangyari ay masaktan siya. At ang gusto nilang mangyari ay laging panunuligsa sa bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao na kahit alam na alam nila na ang mga gawa na ginagawa ng bugtong na anak ng Diyos ay gawa ng Diyos at mabubuti, ay wala pa rin silang pag-ibig sa Kanya. Kaya upang hindi mangyari sa inyo, para sa mga kaibayo naming simbahan, ang nangyari sa mga Fariseo at Eskriba, na kahit anong mga pagsasaliksik, pagsusuri at paggamit nila sa mga kautusan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga kautusan mula kay Propeta Moses, hindi nila nakilala, para hindi yun mangyari sa inyo. Nitong mga huling araw, simple lang ang inyong gagawin. Ibigin ninyo ng taos-puso ang ating mahal na Panginoon na nagbalik na nasa kanyang sariling bagong pangalan na Santo Papa Paulino Ungkoy sa Moragapay. Kaya kagaya din namin baga, kayong mga kaibayong simbahan, ang inyong mga pinuno ng inyong simbahan, dahil na rin sa katuruan at aral ng ating Panginoon sa kanyang sariling bagong pangalan, Santo Papa Paulino Ungkoy sa Moragapay, aming simbahan, itong aming simbahan na kanyang tatag, personal na tatag, ay umiibig sa inyo. Umiibig sa inyong mga pinuno, sa inyong mga punong mga ngaral. Wala po kaming pambabatikos o pamimersonal o diskriminasyon sa inyong mga punong mga ngaral. Ang sa amin lang, ipinapaabot sa kanila na bilang isang mabuting tagapagbantay ng mga tupa, kailangan ang nalikom ng inyong simbahan na mga gawaing pananalapi, ayon na rin sa mga salita ng Diyos sa kanyang kautusan na inyong ginamit, ay ibalik na yan o gamitin yan para mapangalaga ng mga tupa. Subalit patungkol sa mga personal na atake sa inyong mga punong mga ngaral, hindi yan ginawa ng aming simbahan. Kasi ang inyong mga punong mga ngaral, mahal ng aming simbahan. Kasi mahal ng ating Panginoon, Santo Papa Paulino Ungkoy sa Moragapay. Kaya, para po sa inyo, para posibleng maghahayag siya sa inyo kung sino at ano talaga siya, ibigin din ninyo, ibigin ng inyong simbahan ang ating Panginoon sa kanyang sariling bagong pangalan.
Kasi yan lang naman ang pinakasusi batay sa pahayag o batay sa tanong ni Judas Tadeo. Bakit daw? Ulitin nga po natin. Ayon sa pahayag ni Judas Tadeo at sa tanong ni Judas Tadeo sa Panginoon. Apokalipsis, San Juan 14:21, 22, sabi ni Judas, si Judas hindi ang Iscariote ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Yun ang tanong Yun ang tanong ng isa sa mga naging disipulo o apostolis ng Panginoon. Bakit daw sa kanila lang naghahayag? Bakit hindi sa sanlibutan? Sinagot sila ng diretsahan sa bugtong na anak ng Diyos. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin. So, ibig sabihin na ito, ang isa sa mga pinakadahilan kung bakit ang mga Fariseo, Saduseo at Skriba, hindi sila hinahayagan upang makilala nila ang bugtong na anak ng Diyos dahil wala silang pag-ibig nito. Wala silang pag-ibig sa Kanya. Kasi kung may pag-ibig pa talaga sila sa Kanya, ay di nangyari sana nahahayagan din sila sa bugtong na anak ng Diyos. Pero hindi. Hindi sila hinayagan. Bakit? Kasi wala silang pag-ibig sa bugtong na anak ng Diyos. Tuloy natin. Kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama. At kami pasasa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. So, patungkol sa pagkilala sa bugtong na anak ng Diyos, hindi na tayo mahirapan pa. Isa lang sa pinakasusi, ibigin natin siya at tuparin ang kanyang mga salita. Na ngayon, itong kanyang mga salita, amin ang ipinapahayag sa inyo. Kagaya din po ng mga apostoles, na sila yung unang hinayagan ng Diyos upang makilala nila ang bugtong na anak ng Diyos Ama na nagkatawang tao. Ngayon, pagkatapos nilang hayagan para makilala nila ang bugtong na anak ng Diyos, ipinangaral nila siya, na siya ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, at ang kanyang mga kautusan o kanyang mga salita. Kaya nga lang, na kahit ipinangaral, ipinakilala na ng kanyang simbahang tatag una, dati sa bayan ng Israel, wala pa rin. Wala silang pagkabahala o pagpapahalaga. Na kahit kitang-kita na nila, alam nila, saksing-saksi sila na ang magawa ng bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao ay mga mabuti, wala pa rin silang aksyon upang bigyang halaga ito at higit sa lahat, wala silang pag-ibig sa Kanya. Kaya hindi sila sa kasaysayan na ating mababasa sa banal na kasulatan, partikular na sa Bagong Tipan, hindi talaga nila kinilala ang bugtong na anak ng Diyos. At dahil hindi sila hinayagan personal ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya, pagka ayaw ninyong mangyari, address namin ito sa ibayong simbahan, ayaw ninyong mangyari ang nangyari sa mga Fariseo, Skriba at Saduseo, ang pinakasusi ninyong gawin, una, ibigin siya. At pagka sinabing iibigin ninyo siya, of course, tuparin ninyo ang kanyang mga salita. Tuparin ninyo ang kanyang mga kautusan. At nang sa ganon, sa pamamagitan ng gabay ng bugtong na anak ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang mga gawa, posible na siya magpapakilala sa inyo. Kasi nga po, Lucas 1:37, wala naman pong imposible sa Kanya. Ang sa atin lang ay taos pusong magpapakumbaba sa ating pong may kapal.
At hihilingin natin sa Kanya kung gaano ba katotoo itong mga ipinapaabot namin sa inyo. Kung gaano ba katotoo itong ibinabahagi namin sa inyo. Huwag mo na ninyong akusahan, diretsa. O huwag mo na ninyong hatulan ng diretsahan. Kasi yan ang ginawa ng mga Pariseo at Skriba. Panay hatol sila. Sa bawat panahon na sila ay magkatagpo ng bugtong na anak ng Diyos, sa bawat panahon na nakikita nila ang mga gawa, ang mabubuting gawa ng bugtong na anak ng Diyos, panay hatol sila. Yan ang ginagawa nila. Panay hatol. Kaya walang nangyari. Bagkus sa kanilang laging paghatol sa bugtong na anak ng Diyos, sinaway pa sila. Sinaway sila. Kaya ulitin po namin, upang ito'y hindi mangyari din sa inyo, unang-una, dapat ibigin na ninyo ng taus-puso ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao at nasa kanyang sariling bagong pangalan na Santo Papa Paulino Ungkoy Samoragapay. At sa inyong pag-ibig sa Kanya, tuparin din ninyo ng taos-puso ang Kanyang mga kautusan o Kanyang mga salita. Kasi kung babalik-balikan natin, uulit-ulitin natin sa pagbasa itong nakasulat sa Juan 14:21, 22, 23, ito talaga yung pinakamabisa at pinakamadaling paraan para makilala ninyo siya agad. Kasi ang Ama na mismo, siya na mismo at ang kanyang Ama. At mayroon pang Espiritu Santo. Magkasama silang mananahan at maghahayag para makilala talaga natin ang bugtong na anak ng Diyos na nagbalik na at kung ano talaga ang kanyang personal na bagong pangalan. Na ngayon nga ay nakilala na namin. Kaya nga namin ipinakilala sa inyo sapagkat nakilala na namin. Nakilala na namin sapagkat siya'y unang nagpapakilala na sa amin. Ipinakilala na niya ang kanyang sarili sa amin, kaya namin siya nakilala at ngayon din naman amin na siyang ipinakilala sa inyo. At sa karagdagan, patungkol sa mga pahayag na ito, na itong Apokalipsis 3:12, sa mga naghahanap talaga, sa mga sumasaliksik talaga, sa katotohanan patungkol sa bagong pangalan ng ating mahal na Panginoon, ang kaparaanan na kanyang itinuro ang siyang dapat nating sundan. Ang siyang dapat nating suriin kung ano ang kaparaan ng kanyang itinuro upang siya'y makilala. Sapagkat kung gagawa tayo ng sarili nating kaparaanan, hindi tayo aayon doon sa kaparaan ng itinuro at ibinigay ng Panginoon, malilihis at malilihis tayo sa katotohanan. Talagang hindi natin masumpungan ang katotohanan ating hinahanap sapagkat hindi tayo umaayon sa kaparaan ng ibinigay at itinuro ng bugtong na anak ng Diyos kung papaano natin makilala ang kanyang sariling bagong pangalan. Halimbawa, ito, binasa na natin. Lagi na naming ipinapaalam sa inyo na sa Apokalipsis 3:12, mayroong sariling bagong pangalan ang bugtong na anak ng Diyos. Ngayon, sa pagkaalam natin o pagkaalam ninyo na mayroon ng sariling bagong pangalan ang bugtong na anak ng Diyos, kung hahanapin natin, sabay tayong maghahanap sa kanyang personal na bagong pangalan, sa banal na kasulatan, mula lumang tipan hanggang bagong tipan, anong ibig sabihin yan? Sumalungat tayo sa Panginoon.
gumagawa tayo ng sariling kaparaanan natin. Hindi tayo umaayon sa Kanya. Lumilihis tayo sa landas ng katotohanan patungkol sa kaparaan ng itinuro ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya walang mangyayari sa ating paghahanap, walang mangyayari sa ating pagsasaliksik sa banal na kasulatan mula lumang tipan hanggang bagong tipan kung papaano natin malaman ang kanyang personal na bagong pangalan. Sapagkat sa kaparaanan pa lang ng pagsusuri, mali na po tayo. Hindi na po tayo umayon sa kaparaanang itinuro ng Panginoon. Kaya bilang isang tagasunod sa Kanya, ayon na rin sa Kanyang sanaysay, sa Juan 14 siya ang daan, katotohanan at ang buhay. So, yung daan, yung Kanyang kaparaanan. So, kung ano ang Kanyang kaparaan, yun ang Kanyang daan para malaman kung ano ang Kanyang personal na bagong pangalan. At paalala po, na dito po mayroon siyang bagong pangalan. So, ibig sabihin, ang sino mang simbahan ngayon na naghahayag at nagpapatotoo na kilala nila ang bugtong na anak ng Diyos, subalit ayaw tumanggap sa katotohanan at ayaw maniwala na ito ay mayroon ng bagong pangalan, hindi po yan ang tunay na bugtong na anak ng Diyos. Ang simbahang iyan ay nagpapakilala sa isang huwad na bugtong na anak ng Diyos. Bakit nasabi na itong huwad? Sapagkat ang kanilang ipinakilalang bugtong na anak ng Diyos Ama ay walang bagong pangalan. Kaya naging huwad yan. Kasi ang tunay na bugtong na anak ng Diyos, sa Apokalipsis 3:12, mayroon pong bagong pangalan. Kaya kayo ngayong mga kaibayo naming simbahan, mag-isip-isip kayo. Baka hanggang ngayon sa inyong pagpapakilala at pagpapatotoo sa bugtong na anak ng Diyos ay wala siyang sariling bagong pangalan. Isa yan sa malaking kakulangan na siyang mag-uudyok sa inyo sa kapahamakan. Kasi kulang Kulang ang inyong pagtanggap sa bugtong na anak ng Diyos. Bakit naging kulang? Kasi wala siyang sariling bagong pangalan. Ang inyong ipinakilala ay walang sariling bagong pangalan. Kaya kulang yan. Kaya kapag kulang ang ating pagpapatotoo at pagpapakilala sa bugtong na anak ng Diyos, huwag po tayong maging kumpiyansa dyan. Oseas 4:6 atin pong basahin. Ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Sa Oseas 4:6, sabi dito, mga ka-journey, Oseas 4:6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay huwag maging saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. So, huwag tayong maging kumpiyansa sa kakulangan sa kaalaman, sa pagpapatotoo at pagpapakilala sa bugtong na anak ng Diyos. Ang bugtong na anak ng Diyos ay mayroon na pong sariling bagong pangalan. Kaya sa mga simbahang ayaw tumanggap at ayaw maniwala sa bugtong na anak ng Diyos na mayroon siyang sariling bagong pangalan, yan po ay kulang sa yaong katotohanan at yan ay mag-uudyok sa inyo sa kapahamakan. Ayon sa ulat ni Oseas 4:6. At uulitin ko po, bago po tayo magtatapos, na sundan lang natin o sundin natin ang kaparaanang itinuro at ibinigay ng Diyos kung papaano natin malaman ang kanyang sariling bagong pangalan.
ang kanyang sariling bagong pangalan ay isusulat doon sa mga magtatagumpay sa pamamagitan ng banal na espiritu na siyang maghahayag at magpapakilala sa kanya. At ito namang mga magtatagumpay na kanyang unang hinahayagan para makilala siya ang siyang magpapakilala sa atin o sa inyo. Kung ano ang kanyang personal na bagong pangalan. At yan ang aming ginagawa ngayon para maihatid sa inyo, maipatutuo sa inyo, maipapakilala sa inyo ng taus-puso na ang katuparan sa Apokalipsis 3:12 na sa unang siglo hinulaan na magkakaroon ng bagong pangalan ang ating mahal na Panginoon nitong mga huling araw, ganap ng naisakatuparan. Na ayon sa pagkahayag ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu sa amin na kanyang hinirang, Santo Papa Paulino Ungkoy Zamoragapay ang kanyang personal na bagong pangalan. Nitong ating paksang tinalakay, nawasanay kung ano man ang maging inyong komento o mga katanungan, huwag po kayong mag-aatubili. Il-komento niya lang yan sa aming programa, sa aming official Facebook page, at sa aming YouTube channel, Journey to True Religion. O di kaya ay mas mainam na kayo'y tumawag habang kami ay nagla-live. At nang sa ganon ay mapakinggan namin ng maigi at mapakinggan din kayo ng maigi ng ating mga taga-subaybay. Kung anuman ang inyong mga katanungan o anuman ang inyong mga ikinabahala patungkol nitong mga mabuting balita na aming ibinabahagi sa inyo, particularmente sa kanyang personal na bagong pangalan. At ngayon po ay ibibigay na namin ang pang-21 tanong. The Book of Islamic Religion Code. Ito, madali lang to eh. Parang marami talaga ang makakasagot nito. Ulitin ko po, pang-21 tanong. The Book of Islamic Religion called blank. Kayo po ang magbibigay sa amin ng wastong sagot. At ipapadala po ninyo sa numero 0909-5642-497. Okay? Amin din pong pinasasalamatan ang mga naki-join sa atin through Facebook Live. Sister Ardeline Umpok watching, Joy Borja watching, Jelona Arocha. Praise the new name of Jesus Christ, Saint Pope Paulino Ungkoy Zamoragapay, Isaiah 62:2, Revelation 3:12, Isaiah 52:6. Journey to True Religion, send stars to let this creator know you like their comment. Sa atin pong lahat ay maligayang bati at napaka mapagpalang buhay po.